Baby Francis. Yes, baby! Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses, ang bayot nga kay Atper dili iga. Ako, Francis, ang gwapo pero di uso. And we are the Family Love Team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. Subscribe. So ngayon po ay pupunta po tayo ng Go na yung gawa. So ngayon mga kalab ay pupunta po tayo ng Barangay Hall. Kasi kailangan natin pumunta tayo doon mga kalab kasi diba, decision kasi namin ni Francis na gusto naming magnegosyo ng baboy yon. So, yung unang-unang gagawin natin kasi diba nanghingi din kami ng advice sa inyo. So, sabi nyo dyan ay maghingi ng permit or ganun-ganyan para mas legit talaga. Pero ngayon, yun na po yung ating pupuntahan sa Barangay Hall or sana kailangan natin magmadali dahil hapon na po at sana maabutan talaga natin, no? Kaya yun po, i-vlog din namin talagang. So, kailangan nating maghingi ng permit. Pero kung wala naman pong permit, okay lang. At least, di ba, nakita may pruweba na pumunta talaga kami sa Barangay Hall kung merong maghahanap. At yun, kung ano ang ganap sa Barangay Hall. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Sa akong naobserbahan sa highway, provincial road nga, wala na may mga checkpoint nga base sa kaning certification nga ang baboy maglison makasulod kung walay certification sa kapitan tungod adtong isip lagi nga sa mga nangaging mga bulan. Karon na may tao nga na sa barangay mga yung so noted na according sa committee sa agriculture chairman sa barangay nga pwede na nga wala na issuean sa kaning pag-issue sa kaning certificates nga din ang baboy kung asagay ka ana nga mo na nga dili dapat karon pwede na nga mo mabiyahe ang baboy kung asa dala wala na gid siya apan nga pangitaon pa nga mga dokumento o maura man siguro akong ikasulti no. Maura man siguro. Salamat. So ngayon mga kalab ay talagang pumunta lang talaga kami dito sa barangay namin dito sa Caloocan dahil para walang mga anik-anik na magko-comment dyan. So nung pagpunta namin dito ay okay na daw na kahit wala. Din syempre meron din namang nag-comment doon na okay na kahit hindi kumuha na certification po. Ayun po. So ayun po ay wala na pong problema. Basta meron lang daw pong septic tank. So meron na pong kaming septic tank mga kalab. At syempre wala naman daw problema sa mga ano daw sa agriculture kung magpapaano daw ng baboy. Pero ngayon mga kalab ay andito na po kami sa bahay. Galing na po kami sa Barangay Hall. At ang sabi doon ay okay na doon na walang permit. Yes, dahil meron naman daw kaming septic tank. Pero ngayon mga kalab, ang gagawin natin ngayon ay maglilinis po tayo ng kulungan ng baboy. Dahil gusto natin na talagang ano mga kalab daw. Kasi nagbili na naman kami ng chlorine mga kalab. Oy, kaya yun natin gagawin lilinisin. Diba? Magbibusiness natin ng baboy ba? Kamunga ko na ko hamal na ola okay. So ayan, ito po yung aming babuyan at ay hindi pala sa amin. Hihiramin lang namin ito, 'di ba? Kasi nung nag-ano kami dito, sabi daw nung may-ari ng lupa ay kami muna daw yung gagamit dahil wala pa. So kami na lang talaga yung gagamit kasi sobrang sayang naman, 'di ba? Tapos yung goal namin ni Francis ngayon ay mag-ano po ng baboy. Ayan. So dito po, meron po tayong 4 po ng kulungan ng baboy, 1, 2, 3, 4 na kulungan ng baboy. Kaya napag ano namin ni Francis kung ilang baboy, 2 ba or 3. Kasi 'di ba, nung nag-ano dito si Mama Injay ay talagang nag-ano po talaga sila ng 2. Ayan. So ayun po, nabenta na po nila. Pasensya po sa second voice ha, may second voice kasi dyan, sumali kasi sila ng tawag tanghalan, kaya ayun, natalo sila, kaya yung may mga manok na panang second voice sila yun. So ayan po, dahil meron nga tayong 4 na kulungan, so ito po ay di po namin dito ilalagay yung ano namin. So meron kasi kami ditong temporary po na abuhan na talagang temporary pero dayo na mga kalab, pang matagalan na.
So, ilalagay namin yung baboy is dito mga kalab. Ayan. So, sabi nga nila mga kalab na may expert po na kailangan daw pong mag-ano po daw ng baboy. Di daw yung masyadong maluwag. Dapat yung masikip din. Kasi yun yung ginawa namin kay FB at kay Whitey na masikip. Hindi masyadong masikip at hindi masyadong maluwag po yung babuyan. Tatlo po. Ayan, tatlo po yung ano namin mga kalab. Tatlo ata or dalawa. So, titignan lang natin kasi magkakanvas tayo or maghahanap tayo bukas ng baboy. Sa ngayon kasi ay kailangan namin maglinis dito kasi isang kulungan lang po yung aming gagamitin. At dyan mga kalab, so ito po, ganito po kalaki mga kalab. Parang hindi naman siguro ata pwede kasi sobrang laki naman siguro. Sakto na tuloy. Igo na kay madagkom na sila. Sakto na lagi na. Mas okay pa din dito, be. Ay, kabuak mo na da. Ang guba. Dito na lang namin ilalagay kasi no choice kami. Ayan. So medyo hindi siya masikip, hindi din siya maluwag, kaunti lang talaga. At dito naman sa kung dito namin ilalagay, nagka-crack po yung niya. Ayan po. Sira po yan Oo. bubong ding sa Bisaya pa. Pader. Pero wag kayong mag-alala. Dito, meron pong septic tank na po. Ayan. So, alam nyo naman sa amin, walang nagre-reklamo talaga na mabaho po yung aming baboy dahil nilinisan talaga namin araw-araw. So, ngayon din dito mga kalab, na first time din namin magkaroon ng baboy na semento po yung kulungan nila. So, papanatilihin namin. Ayan, tingnan mo. Diyos ko dahil, agad yung mga manok ni Francis. Oh. Ahay. Talagang lahat talaga ng mga vlog namin, meron talaga mga second voice kasi sa sobrang ingay talaga ng mga manok. Oy! Pinoo ko. Tila parang telenovela ang istorya natin mula nung makilala at ika'y dumating sa akin. Biglaan na kung napag-ibig, ikaw pala kinasa isip. Saya sa puso ay di maalis, ngiti sa labi mo na kay tamis. Ay, kaya pala nag-volunteer talaga si Francis mga kalab na maglinis na or magsukat dahil meron pala siyang bagong kalabo. Tingnan niyo mga kalab, ang bago pala. Kaya pala sobrang excited niyang Sabihin, pag-ibig sa'yo'y di ko to ililihim pagkat mahal kita. So ngayon ay ako po yung maglilinis dito sa babuyan at si Francis po ay gagawa po siya ng gate po ng baboy. O diba, malasyala ang baboy dahil meron pong pangharang po. So yun mga kalab, buti na lang po ay meron tayong brush sa CR. So yun yung igaganon-ganon natin mga kalab. O diba? Tarararan, tararan, tararan, tararan. Ayan, sinusukat na po ni Francis kung tama nga ba ang paglagay niya. Yes, nakita rin 4 feet, 3 feet. 3 feet. 3 feet.
mga putik po na tumitigas po. So yan po yung ginaganon ko po ng kawayan para makuha po yung mga medyo putik po na tumitigas na. Pero yun po, buti na nga lang ay mga putik lang po na tumitigas dyan. Kaya dito rin sa kabila, ito din po yung ginagawa ni Francis. Ayan. O diba mga putik lang po, nakita nyo. So yung ano po, yung brush po sa CR ay nabali po. Ayun po. At ayan, kinakamay na lang po ni Francis. So ngayon ay lalagyan natin ng TAF. Ayan, ewan ko kung advisable ba siya pero ilalagay natin kasi diba based on my experience po ay napaka-strong talaga nito. No? Nalilinis niya po talaga yung ano, tiles din po sa sahig po sa aming CR. So ito yung ilalagay natin. So ito ay nilagay ko lang po siya sa gilid po ng ano, baboyan sa pader po kasi yung baboy 'di ba mahilig kasi gumaganon-ganon o sa pader. Ayan, kaya talagang nilagyan ko na lang siya at syempre meron din kami dito chlorine. Ayan, binili talaga namin to para ibuhos dito sa baboyan. Ayan. So ayan mga kalab, naglagay na kami ng chlorine, isang balde po yung tubig at ito naman yung chlorine niya natira sa 1/4. So ayan, ilalagay natin to sa sahig. Para mapatay talaga yung germs. Ayan mga kalab, ito dahil nakababad na po tayo ng chlorine, so bukas na po namin yan babanlawan para mas mamatay talaga yung mga germs, mga anik-anik, diba? Para mas okay po yung ano natin. Pero wag kayong mag-alala kasi bukas na bukas kapag naghanap po kami ng baboy ay dyan na po namin babanlawan ng maayos po para hindi po makaano yung mga baboy. Talagang nilagyan talaga namin ng ano mga kalab, chlorine para hindi man 100% na maging safety po yung baboy, pero siguro isa din ito sa makakatulong po na mawala po yung mga ano, ito po sa mga germs to. Pero pwede po mag-comment below mga kalab kung ano din po yung ma-advise nyo po, kung ano ang pwede papatay sa mga anik-anik dito mga kalab at ma-advise nyo po para po sa ating baboy mga kalab para mas maganda po yung tulugan nila sa kanilang kulungan.
So ayan mga kalab, good evening. Ngayon po ay sobrang excited na kaming ano po ng baboy. Yes. Kasi bukas po ay magka-canvas po tayo ng mga biik at ipag-pray nyo sana na meron tayong Magkaroon tayo ng ipag-pray nyo sana mga kalab na sana makabili kami ng biik. Kasi napaka-na-miss na namin na mag-alaga ng biik. Oo, tapos ano din, basta yun nga sobrang excited kasi yung gusto namin is 3 yung ano namin na baboy. So lalaki at kibali 2 yung babae na biik para yung isa is ianay. So ewan ko, nakalimutan ko yung ano ang Tagalog, so i-comment nyo dyan. At isang Paanakin. lalaki din, paanakin, para kapag hindi na kami mamumroblema kung gusto namin na bumili, ganyan. Kung kunwari may birthday or may baka umabot tayo ng 1 million subscribers o diba, tayo ng baboy. Wag talagang handa-handa tayo, no? Kasi di na tayo bumroblema kasi meron na tayong baboy o alagang baboy. At yun nga po, dito sa babuyan po, hindi na po kasali yan sa aming lupa. Pero sabi po na ngayon nga na magmamayari dito na pwede daw muna. So talagang ginamit na lang talaga namin kasi sobrang sayang at talagang medyo may din tayo. Dapat pag-usapang business at talagang gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng business. O sayang naman kung hindi natin yan paunin yung kulungan dyan, diba? So tayo na lang. Pero kung papaalisin tayo, sige alis tayo. Pero feelings ko ay hindi na talaga yan kasi bibilhin din natin dito, no? Gusto talaga yung goal namin ni Francis is pag yung sa baboy is bibilhin namin dito. Ayan. Kaya yun po yung goal namin. Kaya sana wag po kayo mag-skip ng ads para tuloy-tuloy po yung ating pangarap sa buhay. Yes. Yun po. Totoo yun mga kalab. So ayun mga kalab, bukas po ay magka-canvas na po kami ng biik at maraming salamat po sa nagsuporta at naka-appreciate po sa namin ni Francis sa kung ano yung gusto namin sa buhay. So ayan, maraming salamat po sa lahat ang nanood at syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Family Love Team, nagsasabing dapat love.